Mas maganda pagkwentuhan natin yung ah, paano ako nagka CKD. Una po kasi noon, maganda pa akong kumain. Maganda pa lahat. Ganda yung katawan ko. Ngayon, isang araw, umihi ako. Pag-ihi ko, medyo may pagkapula. Wala namang problema sa pag-ihi ko, normal naman. Kaya para lang siya may pagkapula, hindi ko pinansin. Tapos, panay sakit ng tiyan ko. Kala ko para akong na-impatso. Yun lang ang akala ko. Yung sakit. Tapos yung sakit na para kang nililipit ka sa sakit, tapos para kang namumutla. Ganun. Tapos nawawala naman. Yun ang parang nag-umpisa ko. Okay. Ngayon, bakasyon kami ng Bicol. Nung papunta pa lang kami doon, ng mga ilang oras pa lang, okay pa yung biyahe. Kalaon-laonan, sumakit yung tiyan ko, nasa sasakyan kami. Pinipigilan ko yun, tinitiis ko. Tapos, parang huminto kami, meron kaming nakakainan. Saka nagtanong rin kami noon. Kasi may service lang kami. Kung saan papunta yung sa probinsya ng misis ko. Kasi yun pa lang kami pupunta, bago lang. Sabi ng misis ko sa akin, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't namumutla ka? Sabi ko, masakit yung tiyan ko. Di, inom ako ng tubig. Kalaunan naman, okay, nawala naman. Madaling salita, nakarating na nga kami doon sa probinsya nila. Sa nila. Ganito, ganyan. Madalas na yung pagsakit ng tiyan ko, no? Nandun kami sa probinsya nila. Hindi ko binali-baliwala ko lang. Pre, bakasyon. Hindi ko inisip na magpa-check up. Doon nakasiguro ilang beses sumakit yung tiyan ko. Siyempre piyesta sa kanila. Ayun, parang naramdaman ko. Doon sa tinuluyan naming bahay, medyo mainit doon. Nasa kwarto kami doon. Medyo mainit. Akala, tulog ako ng gabi, para ako naiinitan. Bigla akong bumabangon, tapos parang nahihirapan akong huminga. Sabi sa akin ng misis ko, ano ba yan? Ang art-arte mo naman, sabi sa akin. Pero hindi ako nag-inarte noon, talagang nahihirapan akong huminga. Sabi ko, parang ang init, parang hindi ako makahinga. Yun ang ko. Di minsan binabasa ko yung katawan ko, tapos tutok ako ng electric fan. Yun, medyo gumiginda ginawa. Ngayon, ito na. Kasurvive naman kami meron isang linggo. Pero yun, sumasakit, tapos umiihi ako. May naihi ako na parang matigas. Gabi yun, piyesta. Nagiinuman kami. Hindi ko lang pinansin. Tapos pagdating ko na, umuwi na kami. Madaling salita, umuwi na kami. Pagdating dito sa bahay, umihi ako, mapula yung ihi ko. Parang nagpa-check up. Sabi ko, akala ko kung ano lang. Kasi wala naman akong naramdaman. Wala akong naramdaman na kung anong masakit. Wala eh. Sige, tuloy pa rin.
Ngayon, kinagabihan, hirap na akong huminga. Para akong nalululog. Unang gabi yun. Tiniis ko. Kahit paano, madaling araw siguro, nakatulog na ako madaling araw, mga alas 4 na. Yan ko lang. Tapos, kinabukasan ulit, ganun din, hirap ako matulog. Sabi ko, ba't ganun? Tumayo ako. Ano nung ginagawa ko? Hirap akong huminga. Nag-nebulizer kami. Hinanap ko ng asawa ko, nag-nebulizer. Ayun, medyo okay. Tapos maya-maya, ito na naman, sabi ko. Hindi na ako makatulog. Tapos hirap ako, para ako nalulunod talaga. Kailangan nakatayo ko. Hindi ko alam kung ano magiging posisyon ko. Ngayon, hindi ko na matiis. Sabi ko sa misis ko, ginising ko siya. Sabi ko sa misis ko, punta muna tayo ng ospital. Check up muna ako. Hirap akong huminga talaga. Para akong nalulunod, para akong kinakapos, para akong nilulubog sa tubig, para akong nalulunod. Sa ospital. Pagdating namin sa ospital, sa Bernardino, sa Novaliches, lahat, exam, laboratory, ganyan. Okay, antay. Nagmotor pa ako pa nag-drive, kami dalawang motor. Nagmamotor ako, umuki yung pakiramdam ko, para ako nalakalanghap ng hangin. Dating ko, nakakakilos ako, maganda naman kilos ko. Laboratory ako, ayun, nakita. Uric acid ko, x-ray ako, lahat. Okay naman yung x-ray ko. Okay rin naman daw yung puso ko, hindi naman lumaki. Tapos yun, medyo lumito yung isa kong kidney. Tapos nakita yung creatinine ko mataas, 451. Sabi sa akin, dapat na-admit ka. Kumbaga parang naman, di naman kagad sinabing dialysis, wala naman, ma-admit ka siguro para magamot, kasi parang may infection daw, kasi yung ihi ko daw may dugo, may nakitang dugo, parang may infection, kaya siguro daw tumaas yung creatinine. Parang ganon yung paliwanag lang. Hindi pa naman kasi na ng doktor, baga yung lang sa akin, nag-x-ray, nag-assist lang sa akin doon, nag-asikaso. Ngayon mag-a-admit na sana ko ron. Kaso, puno. Walang bakanting kwarto. Lahat may puno. Sabi niya, kung ma-admit ka kasi, nasa labas ka lang. Kung gusto mo, kaya lang nandiyan ka sa labas. Hindi ako pumayag. Sabi ko ba yan? Parang pangit naman pag sa labas. Sabi niya, sige, bigyan na lang kita ng referral. Binigyan nila ako ng referral. Pinunta ko sa referral. Sana ng referral. Ngayon, diretso. Sabi ko, saan kaya maganda? Punta kami ng kidney center. Pagdating doon, nagkasan yun. Punta kami ng kidney center. Gabi. Hindi pala, galing pala kami sa Bernardino. Muna, paglabas namin, muwi muna kami sa bahay. Bihis. Tapos, punta kami ng kidney center pala. Ganon. Pagdating namin doon, walang
Hindi, napakahaba ng pila. May nakausap kaming tao ron, alas 9 pa raw siya ng umaga. Tapos, mag-aalas 10 na ng gabi, andun pa siya. Hindi pa siya nadadialysis, magpapadialysis siya kasi twice a week daw. Siya, 3 times a week. Kanina para siya ng alas 9, umaga pa lang siya. Mag-aalas 10 na, hindi pa raw siya nasasalang. Sabi niya, mamamatay ka muna rito, sabi niya. Sabi ko, matagal pala. Sabi ko, uwi kami sa bahay, balik. Tapos kinabukasan, pumunta kami sa Novagin, Novaliches General Hospital. Ayun. Tapos, pinakita namin yung referral. Pinakita ko yung mga laboratory ko lahat sa Novagin. Tinignan nila. Tapos sabi nila doon, kailangan ka namin ulit i-laboratory, check up ulit, general, lahat. Para sarili namin yung madaling salita, ganun din ang ginawa. Bayad ka ulit. Ayun. Hanggang sa na-admit ako doon, nilagyan ako ng room sa private. Nagmamadali ako kasi kinakabahan na nga ako. Ano na nangyayari sa akin. Na-admit ako. 5 days akong na-admit. Ang kreya ko 451. Pagdating sa kanila, di 5 days bumaba naman, naging 300 bago ako na-discharge. Ngayon, discharge ako, puro swero lahat, daming swero. Yung isang swero tuturok sa akin, 2. Meron pa ulit isa salaksak doon sa swero ulit. Ganon yung nangyari. Sabi ko yan. Tapos parang ako sa tawag doon, parang walang kain muna. Bumaba naman daw yung kreya ko, naging 300 plus. Sabi sa akin ng nipro ko, alam mo, para sa akin, candidate ka para sa dialysis. Pero hindi ako basta-basta nagda-dialysis. Sa kadaling salita, na-discharge ako, kinabukasan, discharge ko na. Yan ang sabi sa akin. Sa akin na bawal na akong kumain ng karne, mga 4 na paa na karne, red meat. Tapos bawal sa akin mga maaalat, mga dilata, bawal, mga ganon. Nalaman ko kasi nang na-diagnose ako ng CKD, halos bumagsak mundo ko. Hindi ko alam na ganun pala katindi yung sakit na yan. Lalo na ngayon, naririnig ko na ko sa mga YouTube. Mas maganda pa talaga magkasakit ka na lang ng iba kung nagsisipin. Narinig, lalo na yung pagkasabing dialysis. Ay, parang nanlamig ako na iwan. Andun yung wala ka ng ganang kumain. Wala ka ng ganang kumain. Andun yung mga gamot mo. Para bang abnormal ka na. Abnormal ka na, parang ayaw mo na makihalubilo sa kanila kasi ito ka, ayan ka. Napakahirap, sobrang hirap. Pero kailangan tanggapin. Saan nyo ba na hanggang ngayon halos hindi ako makamove on? Nawalan ako ng trabaho dahil sa sakit na to. Hirap, napakahirap tanggapin. Tapos may anak ako, yeah. Premature yan. Di ko alam kung paano sitwasyon ng buhay namin ngayon. Di ko alam kung paano magsimula ulit. Hirap mawala ng trabaho.
Ako ang padre di pamilya, ako pa yung nagkaganito. 3 anak ko. Di ko alam kung saan ako kukuha na kabubuhay namin ngayon. Ay, hirap. Hirap ng ganito. Kaya kayo po, hanggat maaari, ingatan nyo yung sarili nyo. Siguro sa lifestyle ko rin siguro ako. Hilig rin kasi ako noon. Soft drinks, lalo sa Jollibee. Yung pinakatubig ko, soft drinks. Laklak, inom. Tapos, minsan ang hilig ko pa. Yung taba ng baboy, pipirituhin ko lang. Ulaan ko, nakababad doon sa suka. Pipirituhin ko yun, magmamantika. Parang liliit ngayon yung taba. Parang luluto. Ngayon, ibababad ko yun sa suka. Yun ang may ulamin ko. Ngayon, hindi ko na makain. Napakahirap ang sitwasyon na ganun. Lalo ang pinakamahirap talaga yung mawalan ka ng trabaho. Sa katulad kasi namin na may si KD, hindi na yung kailangan mapagod ng gusto. Bawal na kasi yun. Maano na. Hindi ko alam kung paano yung gagawing negosyo, ano magandang negosyo, pagtawid gutom, saka sa gamot. Pag gamot pa lang, mamumulubi ka na. Sa gamot pa lang, mamumulubi ka na. Kung bibilhin ko yung gamot ko, yung pang isang buwan talaga, kikwintahin, tapos puro branded. Nasa 36,000. Lahat. Kung ano nyo, 30,000 plus na higit. Isang buwan yun. Lahat ng gamot yun. Ganon siya ka. Minsan nakakapag-isip ako ng hindi maganda. Yung parang gusto ko na lang mawala na lang. Kaya pag nakikita ko yan, minsan sasabihan ka na, Papa, I love you. Hindi mo malaman kung iiyak ka na iwan. Napakasakit. Pasensya lang ako. Pasensya na kayo kung medyo naiyak ako. Nilalabas ko lang yung sama ko ng loob. Hindi naman sama ng loob. Yung ba't ako nagkaganito? Sa dami naman lang kasi ng sakit. Ito pa. At iba na lang. Iba na lang sana. Ngayon, tagal na. June pa ako na-diagnose. June 14 ata yun. 2023. October na ngayon. Ano sa di ko tanggap talaga? Hirap. Hirap. Hirap na ganito sakit.
Let's look for a piece to fix the next one. Halos araw-araw ko muna. Lalo na pag ako lang mag-isa. Yan yung anak ko. Diyan ka na lang ako kumukha na lang sa loob. Kasi iniisip ko na lang, paano na kung mawala ako? Paano yan siya? Can't get to the other side of the track. Don't worry, Stripes. That chopping robot can't stop us. We've got Di ko lion ma... and tiger jumping power. Yeah! Lions and tigers are both great cats, and great cats have super strong leg muscles that let them jump really far. Hindi ko alam kung saan nakuha. Great Nang cats. ibubuhay namin, mag-ama, mag-ina. Pinagla ko. Tatlong anak ko. Let's keep going. Be on the lookout. Chompy the chopping robot Alam ko is ng still trabaho out there pwede sa somewhere. akin. I hear it. Help us look for Chompy so we can jump over him. When you see Chompy up ahead, Ingat na lang po tayo. Chompy. Maraming salamat sa inyo. Yun lang po. May kikwento ko sa buhay ko. Nice jumping! But be careful, everyone. Chompy Ingat is po kayo still sa out there pagkain. somewhere. Hindi kayo matulad sa See akin. Chompy again. Say Chompy. Ingatan nyo po talaga sarili nyo. Chompy. Yun lang po talaga may papayo ko. Salamat po. Keep on the lookout. When you see Chompy,